Sige po, tayo po ay manalangin. O aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, sa nalalapit po namin pagdiriwang at pag-alaala ng inyong kapanganakan. Ang araw pong ito ay para sa inyo lamang. Salamat po sa inyong mga anak at lingkod na narito ngayon, handang maglingkod at mag-alay na kanilang sarili, talento at kakayanan upang patuloy ka namin papurihan at sambahin. Tunay nga Panginoon na kayo ang aming lakas, kayo ang aming sandigan. Kaya pangunahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu sa aming pagsambahan at pagpupuri. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po lahat ay tumito. Tawag sa pagsamba, ngayong ika-4 na linggo ng Adbyento, tayo ay muling tinatawag ng Diyos upang magtipon at magdiwang. Sa gitna ng kabuluhan ng mundo, ipinapaalala niya sa atin, pag-ibig ang magdadala ng bagong kalagayan. Sa pag-ibig ng Diyos, may kapatawaran. Sa pag-ibig ng Diyos, may pag-asa. Sa pag-ibig ng Diyos, may panibagong simula. Sa pag-ibig ng Diyos, ay ginagawa ang sa kanila ng hirap, mahal sa pakilala. Sa pag-ibig, nagkakaisa ang magkakaibang tao. Sa pag-ibig, nababasag ang pader ng hidwaan at pagkakahati. Pag-ibig ng Kristo ang nagbuklod sa amin. Tayo ay mga anak ng liwanag, tinawag upang mabuhay sa pag-ibig. Sa pagparito natin ngayon, iwan natin ang galit, pagod at pangamba, at buksan natin ng ating puso sa Diyos ng pag-ibig. tayo salamat ang Panginoon sa pagkakalog na ang iwel ang Diyos kasama natin ang pag-ibig na nagbabago sa ating kalagayan. Tayo lahat, purihin ang Diyos ng pag-ibig, purihin ang iwel, Diyos na kasama natin magpapakailanman. Amen. Amen.
ng bagay. Sa iyong walang hanggang habag, pinagkaloob mo sa amin ang inyong anak na si Jesus, ang Emmanuel, Diyos na kasama namin sa lahat ng panahon. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mong walang kondisyon, pag-ibig na nagdala ng liwanag sa gitna ng dilim, pag-ibig na nagturo sa amin ng pagpapatawad, pag-ibig na nagbibigay buhay sa mga nawawalan ng pag-asa. Itulot mo, O Diyos, na sa aming sama-samang pagsamba ngayon, ang iyong Espiritu Santo ay gumalaw sa aming kalagitnaan upang aming maranasan ang pag-ibig na nagbibigay ng kapayapaan, ang pag-ibig na nagbubuklod at ang pag-ibig na nagpapakabanal sa amin. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, ang kaganapan ng iyong pag-ibig. Amen. Ang pagsindi ng ika-4 na kanila ng Advento, humihiling po natin ang representative na si W. Sister Venus. Sinindihan na natin ang mga kandila ng pag-asa, kapayapaan at kagalakan. Ngayon, sisindihan natin ang ika-4 na kandila, ang kandila ng pag-ibig. Siya ang umibig sa atin at sinugo ng kanyang anak bilang handog para sa ating mga kasalanan. Ngayon ay sisindihan natin ang ika-4 na kandila ng Advento, ang kandila ng pag-ibig. Ito ang apoy na sumasagisag sa dakilang pag-ibig ng Diyos, na naghatid ng liwanag sa daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang damdamin, kundi isang kilos, isang desisyong magpatawad, magmahal at maglingkod gaya ni Kristo. Pag-ibig ang kadalan ng bagong kalagayan sa pag-ibig ng kwento. May bagong buhay at bagong pag-asa at bagong O Diyos pag-ibig, sa liwanag ng kandila ito, ay aming ipahahayag ang iyong pag-ibig na dumating sa mundo sa pamamagitan ng Jesucristo, ang Emmanuel. Salamat po dahil sa iyong pag-ibig, ang aming mga puso ay nagkaroon ng pag-asa. Ang aming mga sugat ay unti-unting gumagaling. At ang aming mga buhay ay nagkaroon ng bagong direksyon. Sa liwanag na ito, turuan mo kami magmahal ng gaya ni Jesus. Magmahal ng sapat, walang pag-ibig, at may malasakit sa kapwa. Nawa ang kandilang ito ay hindi lamang apoy sa harap namin, kundi maging apoy sa aming mga puso, upang sa halaman kami naroon. Kami ay nagtitilaw ng ipag-ibig sa Diyos. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Jesucristo, ang liwanag ng sanlibutan at kaganapan ng ipag-ibig. Amen. Sa iyong liwanag, O Diyos, nakita namin ang aming mga kakulangan sa pag-ibig.
Madalas namin nakakaligtaan ang magmahal gaya ng iyong pagmamahal, malawak, matatag, at tapat. Panginoon, maawa ka. Tinuruan mo kaming magmahal, ngunit madalas sa sarili lamang ang iniibig. Ngunit abala kami sa aming mga kagustuhan at nakalimutang damayan ang mga nasasaktan, nagugutom at nag-uurusan. Kristo, maawa ka. Tinawag mo kaming maging tanda ng pag-ibig sa mundo. Ngunit naging malamig kami sa pangangailangan ng iba. Sa halip na maging ilaw ng iyong pag-ibig, minsan kami ay nagdulot ng dilim sa puso ng aming kapwa. Panginoon, maawa ka. Sa iyong dakilang habag, linisin mo kami, O Diyos. Baguhin mo kami sa iyong pag-ibig. Pag-ibig na nagpapatawad, nagliligtas, at nagbibigay ng panibagong simula. Gawin mo kami mga tagasunod ni Kristo, na tunay na nagmamahal, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. Salamat sa iyo, ang aming Diyos. Amen. Magkaroon tayo ng ilang sandali ng katahimikan at ating nihayag ang ating mga nagawang kakulangan sa ating Diyos at sa ating kapwa. Panginoong Jesus, aming naligtasan, tunay na Diyos, aming pag-ibig sa iyo'y paghahanap, langit punong natawan. Ang ganda ng parang at ng kapahuyay, pagkasibot ang bayan. Lalong naiisay si Kristong mahal, may mawis sa kalooban. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo ay pinatawad, pinalaya at binigyan ng bagong simula. Ang dating subatan ay pinagaling, ang dating makasalanan ay tinanggap, at ang dating nanghihina ay binigyan ng bagong lakas at pag-asa. Sa pag-ibig ni Kristo, ang lahat ng lumalapit ay tinatanggap, ang lahat na nagsisisi ay pinapatawad, at ang lahat ng nananampalataya ay ginagawang bagong nilalaan. Purihin ang Diyos ng pag-ibig at awa. Tumayo po tayo at ibahagi po natin ang kapayapaan sa isa't isa. Atin po ulitin ang napakaligaya at kahanga-hanga. Kasama po ang ating hirap sa natin. Sige po. Iba.
power of our God. So, kapagyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kailangan niyo po kanya ng tunana. Sige mas maparangalan sa kanya yung mapahamak. Ikaw ng buhay na walang hanggan. Ikaw na ilan bakit po tayo piniwan ng makasuhan. Salamat sa Diyos. Salamat sa kanyang pag-ibig sa Kristo. Sa kanyang pag-ibig tayo ay Diyos. Bigyan ng pagkakataon upang mamalagaw sa kanya. Meron ng buhay na nanakot sa Diyos. Hindi na siya mabilang.
Tayo naman po ngayon ay dadako sa mga pabalita. Bago po ang lahat, atin pong awitan ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa buwan ng Disyembre. Noong nakaraang December 16 po ay ang ating kapatid na Brother Tomasino Enero. At kahapon po ang nating administrative pastor na si Pastor Joshua Marcos. At this coming December 25, ang ating kapatid na Brother Joseph Caniban. At sa December 30 po ay si Sister Micah Laika Garcia. At sa December 31, si Sister Mary Joy Ombao. At pong awitan ng happy birthday sa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday,
our donor, Elder Imelda Dasi. At patuloy pa rin po ang ating mga gawain. Ang ating midweek prayer meeting at Bible study every Wednesday. Ang ating choir practice every Sunday, 1 p.m. Children and Adult Sunday School every Sunday day po, 9 a.m. Pero this coming Wednesday, wala na po muna tayong prayer meeting. So, ang ating po prayer meeting ay next year na. So, first Wednesday, dito po sa ating sanctuary. At mamaya po ay ang ating general rehearsal. So, pinapaalalahanan din po namin ang mga kasama po sa mga choir na meron po tayong general rehearsal at yung may mga participation po sa ating program flow para po sa ating A Night of Music na gagawin natin. Para po muna sa mga pabalita, bago po natin i-announce yung sa A Night of Music, meron po ba from the CROs? Sige. Magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas! Ilang araw na lang, Pasko na. Ano ba yun? December 21. Ayan, 4 na araw na lang po, Pasko na, no? At tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahapon po ay ginanap ang ating Children's Christmas Party. At meron po tayong mahigit 30 mga bata na umattend po ng ating may picture tayo, ano mo nga, yung pinost po natin sa FB page. Nung una, nasa 20 lang sila eh. Pero salamat sa Diyos, unti-unti dumadami yung mga bata. At ang total nila kahapon, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 31. Mahigit. Oo, 31 children. Pero ang prepare natin pagkain, mga 50. Anyway, maraming salamat po sa lahat nang umattend kagabi, kahapon, sa mga magulang, may mga magulang po umattend. At tuwa-tuwa po yung mga bata kasi meron silang naiuwing regalo, no? Unang-una po, pinapasalamatan natin ang ating Elder Imelda Dasi. Palakpakan naman po natin. Nagbigay po ang ating Elder Imelda ng mga regalo sa mga bata. Pangalawa po, ating pong pinapasalamatan din ang ating kapatid na Jacel. Nagbigay din po siya ng regalo sa mga bata. Nakita niyo yun? Ang dami, no? Pangatlo, ay meron tayong regalo din galing doon sa kaibigan ni Pastor Henry. Pastor, at ayaw na daw ipabanggit, pero salamat din po sa kanya at nagbigay din po ng libreng lunch sa mga bata. At napakaraming biyaya po. Tuwan-tuwa ko yung mga batang umuwi. Bit-bit-bit yung mga regalo nila. Siyempre, yung mga magulang, natutuwa din sila. Dahil yung mga bata natin ay uma-attend. At maganda, dumagdag ho ang aking estudyante sa taas. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi mga 3, 5, ganyan. Ngayon mo marami sila doon sa taas. Kaya ho sana magtuloy-tuloy pa po ang pag-attend ng mga bata natin. Ano? Okay. Nabanggit na ho kanina ni Sister Thea yung ating Bible study and prayer meeting. Meron na ho tayong naka-line up for January. So yung meron ako, kung hindi ako nagkakamali, may isa na lang doon na Wednesday na wala pang nakaschedule para ho sa home Bible study natin. Sana magpo-posto ako ulit para mapin-upan yung home Bible study ng isang tahanan na gusto kong mag-host sa atin. Pero kung wala naman po, wala naman po problema. Dito po tayo sa church. Always welcome po tayo dito sa ating maliit na iglesia. So marami pong salamat at maligayang bati sa ating lahat. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Thank you po, Elder Grace. Meron pa pong si WP. Good morning po ulit. Kahapon po ang mga CWA po ay umattend na
Happy Birthday, Jesus. Thanksgiving po yung naginanap sa PCU Cavite. At napakasaya po na nangyari dahil napakarami pong umating. Hindi lang po yata, kulang-kulang po 400 kami mga CWA, included po yung mga pastor na kasama namin. Sana po ay tayo po ay maka-attend din sa mga susunod na gawain ng CWA. Maraming salamat po. Wala na po ba from other CROs? Kung wala na po, ay i-dedicate ko na po kay Pastor yung sa ating mga adult activities. Salamat kapatid Thea. Makapalang umaga po mga kapatid. Good morning! Merry Christmas po! Tayo po ay nasa ikatlong linggo na po sa buwan ng Disyembre. At atin naman po pinagdiriwang ang ikaapat na linggo ng pagdatal o Fourth Sunday in Advent. So sa umaga ito ay atin pong binibigyan ng pansin ang linggo ng pag-ibig. Hindi na po isinilihan po natin yung pagdila ng pag-ibig. At linggo ng mga migranteng Pilipino o migrant workers Sunday. At nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa nakalipas na mga araw. Patuloy niya po tayo ginabayan at sinamahan upang maging mabunga po ang ating unang-una paghahanda po mamaya po para sa ating night of music. Nagpapasalamat po tayo sa ating choir members sa pangunguna po ng ating Elder Imet at ng ating kapatid na Kenneth Harvey. At nawa po ay mag-invite po tayo mga kapatid ng mga kaibigan natin, ng mga mahal sa buhay para pumasaksihan ang inihanda po ng ating choir members. At kapili po natin sa umaga ito ang ating kamanggagawa sa katarungan po ng ating kapatid na Diaconal Minister Salane Padillo. Thank you very much. At nakasama ka na rin namin sa wakas. So dami po ng mga challenges din na kinarap ng ating kapatid dito, no? At mamaya po makakasama natin siya sa ating night of music. Si Dian Salani po, para sa inyong kaalaman, ay originally po, mula po siya sa Roland Cavite South Manila Conference. In fact, ang kasama ko kami niya naging apprentice eh. Way back years ago, no? At una, ang kanya pong calling sana ay para po maglingkod as sa pastoral ministry. Pero eventually po, kanya na-discover at pinunawa sa kanya ni Lord na kanya palang ministry ay sa music. No? Kaya po siya ay pansamantala nakapunta naman po sa United Metropolis Conference, doon po sa kabilang conference natin. Pero sa ngayon po, nakalid po siya sa kanilang conference. Kaya nga po, pinapipray ko na sabi ko sa kanya, pumalik ka na dito sa atin. No? Kasi dito ka naman talaga. No? So ito po yung ating panalangin kay Dian Salane. And sa ngayon po, nakabase siya po sa Laguna. No? So nagbo-volunteer po siya dun sa may City, Santa Cruz. Yun po yung pinakamalapit na local church po na pinitiran ngayon. Kasi yung pong bahay nila doon ay sa bayo niya. Ano? Sila muna yung katiwala. Kaya po siya doon nakabase sa Laguna. So maganda po dun sa praise ni Dian Salane. Kung lulobin po ng Diyos sa summer po, tayo ay makadalaw sa kanila para open daw po ito for camping doon. Ano? Sa ating mga kabataan sa bawat isa po. Ano? So thank you Dian Salane. At pagpasensya niyo ako, nakasandals ako kasi yung sapatos ko. Isarali. Yung aking pantalon at damit, saktong-sakto sa iyo, kapatid. Para mamaya, okay? Kaya sabi ko sa kanya, Dian Salane, alam mo ba, bago bili ko yan, para mamaya sa kantata. Ito talaga gusto naman sa'yo na lang. Kaya na ako kumahan ng kaibigan ko yan. So, salamat din po sa Panginoon at kasama natin yung mga kabataan na sa likod. Si Krista, si James, masok sila, lumabas? Okay. Si Kuya Eli, welcome, ulit Kuya Eli. Hindi po kami pinag-well, sorry, ano po pangalan ninyo? First time din po po magsipa? Hindi. Hindi, di ba? O, so, ano po pangalan niyo?
Ate Ding? Ate Ding sa akin? Si Ate? Okay, meat and cheese. Para Chinese na. Tama po. Oo. Yes, yes. Oh. Welcome po ulit, Ate Ding and cheese. At then dito naman po, meron tayo nga. Okay. Namin po ni Ate Mary. Okay, welcome po, Mother. Sinangay. Ano po pangalan? Ate Rosalia. And ano po to? Kapatid ni Ate Kelly? Kapakit. Okay, ano po pangalan niyo po? Maverick. So welcome po sa ating church. Ayan. So sana po manood din kayo mamaya sa ating pong Christmas night of worship sa ating dominican at mamaya. Okay po, so napapasalamat din po tayo sa Diyos sa mga tumulong po na magiging tagapagsalita po natin bukas ng martes. Ay, okay. So, ano po ating simbang gabi? Actually, part po ng ating simbang gabi yung ating night of music mamaya. Okay? So, bukas po, December 22, ang babahagi po ng mensahe sa ating simbang gabi ang ating kapatid na Lady Minister Venus Enero. Bukas po yan, December 22. And then, sa December 23, sige po, yan. December 23 po, ang ating kapatid na Malu Dels Reyes, ang ating pong auditor. And then, yung pong take note mga kapatid, yung bukas po at yung sa Tuesday, ang ating pong service ay alas 7 po ng gabi. Okay? 7 p.m. po, December 22, December 23. And then sa Wednesday po, ang lingkod, ang pagmamasahe, at sa ganap po ng alas 10 ng umaga. 10 a.m. po. 10 a.m. So yun po yung ating magiging daloy ng ating po magiging gawain. Bukas po, baptist po ng lunes ng gabi. Ano oras po tayo? Alas 7 po ng gabi. Ang ating po tagapagsalita, kapatid na Venus. At sa Tuesday po, alas 7 din ng gabi, kapatid na Malu. And then sa Miyerkules po, ang inyong lingkod, alas 10 po ng umaga yan. No? And then afterwards, meron po tayo congregational fellowship. Sa December 24 po yan. So, kirong na po natin yan sa ating Babatang Chair para sa program sa Daloy sa 24. Dapat tumaan na po natin yan. Okay, binabati po natin ngayon ang ating kapatid na Joshua na nagdiriwang po ng kanyang karuan. Happy birthday po. Hawyang na kapatid Joshua. Hawyang. Ilan taon na po? 21 po. 21. Happy birthday po sa iyo. Papalit po ng Panginoon. Okay, meron pa ba tayo ng pagpabalita? Ayan, okay. So medyo matagal pa naman, pero paalala lang po, sa December 31, meron po tayong service. I-discuss po ng bagong taon. Sa ganap po na ikasampu ng imaga. Alas 10 po ng imaga. December 31 po yan. Para ho, mag-giveaway. Kabaw sa po sa preparation sa discuss ng bagong taon. So, pagpalain po ng Panginoon ang ating mga gawain mamayang gabi, bukas ng gabi, sa Tuesday night and sa Wednesday. Po, God bless po sa ating lahat. Meron pa ba tayong mga karagdagan pa mga kapatid? Kung wala na po, tayong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa mga pagbasa natin pong paghahalawan ng pag-iinay sa mga Ang sambahayan ng Diyos sa pakikinig ng mga salita. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa Isayas, Kabanata 7, talata 10 hanggang 16. Muling nangusap ang Panginoon kay Ahaz. Ako ang Panginoon na iyong Diyos. Humingi ka sa akin ng palatandaan bilang patunay na gagawin ko ang aking ipinangako.
kahit magmula man ito sa ilalim, doon sa lugar ng mga patay, o sa itaas, doon sa langit. Pero sumagot si Ahaz, hindi ako hihingi ng palatandaan, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaias, makinig kayong mga angkan ni David. Hindi pa ba kayo nasisiyahan sa pag-iinis niyo sa mga tao? At ngayon, ang Diyos ko naman ang iinisin ninyo. Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Bago siya magkaisip at makakain ng keso at pulot, ang lupain ng dalawang hari na kinakatakutan mo, Ahaz, ay mawawasak at pababayaan na lang. Pero darating ang araw na ikaw at ang mga mamamayan mo, pati na ang sambahayan mo ay ipapalusog ng Panginoon sa hari ng Assyria. At mararanasan ninyo ang hirap na hindi pa ninyo nararanasan mula nang humiwalay ang Israel sa Juda. Ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. Para po sa sagutang pagbasa, ito po ay matatagpuan sa awit 80, talata 1 hanggang 7. Ang ating pong itutugon ay, pag-ibig mo, O Diyos, ang aming kaligtasan at iwanan. O Pastol ng Israel, pakinggan mo kami, ikaw na nangunguna at pumapatnubay sa iyong bayan na parang mga tupa. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan, O Diyos ng pag-ibig, upang kami ay maligtas. Tugon, Pag-ibig mo, O Diyos, ang aming kaligtasan at iwanan. O Panginoon, hanggang kailan ka magagalit sa mga panalangin ng iyong bayan? Inilulubog mo kami sa kalungkutan at pinagtatawanan ng aming mga kaaway. Tugon, Pag-ibig mo, O Diyos, ang aming kaligtasan at At iwanan. ibalik mo kami, O Diyos ng makapangyarihan. Ipakita mo sa amin ang iyong kabutihan at kami ay maliligtas. Tugon, Pag-ibig mo, O Diyos, ang aming kaligtasan at iwanan. itaas mo ang iyong kamay sa taong iyong pinili, sa anak na tao na iyong pinalakas upang maglingkod sa iyo, at kami ay hindi nalalayo sa iyo. Bigyan mo kami ng bagong buhay upang kami makasamba sa iyo. Tayo po lahat. Pag-ibig mo, O Diyos, ang aming kaligtasan at iwanan. Ang salita ng Diyos, Purihin natin ang Panginoon. Ay po'y manatiling nakatayo sa pagbasa ng Ebanghelyo. Nating matatagpuan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay Mateo, Kabanatang 1, versikulo 18 hanggang 25. The Gospel of Matthew, chapter 1, verses 18 to 25. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria, na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagtatagal tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari niya ang laban nito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin ito Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose,
Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus niya ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. When she heard her voice sweetly, Mary's heart was filled with joy. So she sang of God's great blessing, promised in her baby boy. God has looked on me with favor, so I sing this song of praise. God has worked the proud to scatter, humble the weak ones to praise. Makakaupo na po ang katulungan.
Salamat po sa ating koro. Tayo po ay sumamit na sa ika-4 na linggo ng Adviento o Fourth Sunday in Advent. At sa nakalipas po ng mga linggo ay ating binigyan ng pansin ang iba't ibang mga tema o mensahe ng pagsisindi po natin ng kandila ng pagbatay. Noong unang linggo po, ano po yung ating unang sindihan? Lalaho ba natin? Okay, nagkakalaw po, pag-asa. Ikalawa po ang linggo. Nagkakalaw, peace. May kapayapaan. Last Sunday po, o Gaudita Sunday, ang kandila ng kagalakan o Candle of Joy. At ngayon naman po, ay atin naman po binibigyan ng pansin ang kandila ng pag-ibig. Tayo po sa madaling manalangin. Salamat o Diyos sa inyong pag-ibig na dakila, na inyong ginawad ang inyong anak na si Yesu Cristo upang dumatal sa mundong ito at tanggapin namin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang salitang pag-ibig po ay hindi mahirap unawain lalo tigit ng mga bata. Naalala ko po nung ako ay elementary pa, meron po akong paboritong t-shirt noon na lagi ko pong sinusuot araw-araw. Maski ho, talagang luma na siya, sinusuot ko pa rin. Ang nakalagay po dito sa gitna po, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Pag pinag-usapan po natin ang simpleng katagang ito, ito po ay nagkakaroon ng extraordinaryong mensahe sa ating pong kalagitnaan. Sapagkat ating pong ipinagdiriwang at ipagdiriwang ang kapanganakan na kung saan ang ating Panginoong Kristo ay naging manifestasyon at kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama. At sa umagang ito, meron po tayong ilang mga bagay na nais kong bigyan ng pansin. Subalit bago tayo dumiretso sa ating pagmensahe, muli ko po tinatawagan ng ating kapatid sa langit upang malayan kayo ng isang awit. Sana'y magkaroon
Kasunod po niyan, nakanta, Love, can't you see I'm alone? Ako malaki. Ocean deep pala. Alam niyo, pag pinag-usapan natin ng pag-ibig, hindi na siya emosyon. Usually, ito po yung ating perception kapag pinag-usapan natin ng pag-ibig. Pero ito po ay isang pagpapasya at pagkilos. Pag sinabi mo natin pagpapasya, nagpapasya tayo na patawarin unang-una ang nagkasala sa atin. Alam niyo, lagi natin binabalikan yung childlike message na pinapaunawa ng kapasuhan. Pag sinabi mo natin childlike Christmas, tayo po ay tulad ng isang bata. Ang mga bata po, pag nag-away yan, bati na agad. Tayo po, pag nag-away, sinasabi natin, hanggang mamatay ako, hindi kita patatawarin. Di ba? At lagi po nakatanim sa utak natin yan, sa ating puso. Halos hindi tayo makatulog minsan dahil po dun sa nakaalitan po natin. So, pagpapasya po ng pagpapatawad ay isang bunga ng pag-ibig ng Diyos. Kapag tayo po ay merong pag-ibig ng Diyos, kahit na may nagawa kang pagkakamali o ginawang ka ng pagkakamali, nabibigyan ng daan ang pagkakasundo at pagpapatawad. So, ganun po, pag pinag-usapan ho natin ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay ating iniingatan at pinapahalagahan. Katulad po ng isang handog o regalo. Hindi ko ba pag merong valuable sa iyo, pag precious po sa iyo yung binigay ng kapatid mo o ng mahal mo sa buhay, kahit na gaano kaliit po yan o gaano kalaki, papahalagahan po natin, iniingatan natin. At ang pag-ibig na po ito, nadulot ng ating Panginoong Kristo, ay nagdudulot din upang tayo ay bumuo ng isang komunidad na nagtataguyod at nagpaparanas ng pagmamahal. At isa po dyan ang tinatawag nating pagtanggap. Acceptance. Gaano ba natin katanggap ang isa't isa? Tanggap ba natin ang isa't isa, mga kapatid? O baka limitado lamang yung ating pagtanggap sa isa't isa? Usually, yung pagtanggap natin ay dun lang sa kanyang strength o kalakasan. Pero pag pinag-usapan na natin yung kahinaan ng isang tao, ng ating mga kapatid sa pananampalataya, nalilimitahan. Lagi po tayong merong pamantayan sa sarili. At meron po tayong kondisyon. Maaari ka na, pwede kitang tanggapin kung ganito ka. So meron tayong mga premises, meron tayong standards. Pero ang ating Panginoong Kristo po ay tinanggap tayo kung sino po tayo. Sa kabila man ng ating kahinaan at kakulangan ng ating Panginoong Jesus, ay lagi niyang ipinapaunawa at ipinaparanas ang pagtanggap sa bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Naroroon ang tinatawag nating pag-ibig. Naalala ko po yung naklase ko na naman to, no? Actually, nakwento ko na sa inyo to Yung tawag namin sa kanya si Smokey Manaloto kasi lagi po siyang busted pag naniligaw siya. Tapos sabi niya pa, bakit kaya si Gabby Concepcion lagi na lang kinakasal? Ako lagi nanliligaw wala pa ako nakukuha at nasusutungan na true love. So pag pinag-usapan po natin ng pagmamahal, mga kapatid, walang comparison, walang paghahalintulad. Hindi natin pwede ikumpara ang ating mga sarili sa iba. At pwede natin sabihin ay yung tinatawag nating panunumbat, sapagkat pag tayo po ay nagmahal at minahal tayo ng Diyos, anuman ang ating sabihin na konsekwensya, atin pong kakaharapin ng may pagtanggap at ibig sabihin po nito ang tayong lahat ay umaayon sa kalooban ng Diyos.
Ang hirap pong bigyan ng pansin ang salitang ito dahil hindi ho natin muna nararanasan ang pag-ibig. Hindi ho tayo pwedeng magmahal, mga kapatid, kundi muna tayo nakaranas ng pagmamahal. At hindi ko po nililimitahan ang pagmamahal sa usapin ng relasyon. Sapagkat kinakailangan muna natin unawain ang pag-ibig na dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Doon pa lang po, makikita na natin yung tunay na esensya ng pagmamahal. At ang pagmamahal pong ito, mga kapatid, ay tinatawag nating redeeming. Pag sinabi mo nating redeeming love ng ating Panginoon, tayo po ay tinutubos ng ating Diyos mula sa ating mga naging kakulangan at pagkakasala. At pag tayo po ay nagkaroon ng isang redeeming love, meron po tayong bitbit na pag-asa upang magpanibagong buhay. At ang pag-ibig po ng Diyos, mga kapatid, ay tuloy-tuloy. Hindi nagmamaliw. Laging sariwa tuwing umaga. The steadfast love of the Lord never ceases, and they are new every morning. Kung sariwa lagi ang pag-ibig ng Diyos, ito po'y hamon sa atin. Ilang Pasko pa ba ang kailangan po natin ipagdiwang upang makatalikod na po tayo sa gawin ng mundong ito? Ang karahasan sa ating paligid, ang malawak na korupsyon, ang kasinungalingan, ang iba pang mga gawi na hindi nais ng Diyos. Ilang Pasko pa ba ang kailangan natin ipagdiwang? Minsan nag-iisip po ako, sabi ko, Lord, ilang pa bang Pasko ang kailangan natin i-celebrate? Para kami ay tubungo sa kahulugan ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pagmamahal. Pero ito po ang ating pinangahawakan sa umagang ito. Hanggat meron po tayong Diyos ng pag-ibig, hindi mawawala ang ating pagnanais na magkaroon ng isang lipunan, ng isang komunidad na isinasabuhay ang pag-ibig na ating tinanggap mula sa Diyos. At habang ang kanyang iglesia at ang bawat isa sa atin po ay tagapagdala at tagapagpatupad ng pag-ibig, may pag-asa pa. May Pasko pa tayong ipagdiriwang sapagkat si Jesus ang dakilang pag-ibig na ibinigay at inihatid sa atin ng Diyos Ama. So mga kapatid, sa umagang ito, ang pag-ibig ang ating lakas. At ang pag-ibig ang ating magiging tahanan. Love will be our home this Christmas. At ito po ang ating laging bitbitin, ang hawakan, tanganan, panindigan, at patuloy po natin isabuhay at ipahayag ng Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Sa pangalan mo ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po lahat ay tumayo bilang upang sabihin ng litanya para sa pakikisa sa ating mga migranteng manggagawa. Ang ating paglalakbay sa buhay na ito ay hindi madali. Hindi natin ito kakayanin mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa at ang tulong at presensya ng Panginoon na nangako isusugo ang banal na Espiritu. Ang mga aliw upang tulungan at turuan tayo sa lahat ng bagay at ipaalala sa atin ang lahat na tinuruan ni Kristo. Bayan ng Diyos. Tulungan tayo ng Espiritu ng kabalitan na makita at makilala ang mga tao kanyang pinapadala upang samahan tayo sa ating ipaglalakbay. Gayon din sa mga daluhang nakakasalamuhan ng ating mga kababayang migrante na nagsisikap maghanap buhay ng marangal, espiritu ng mabuting pakikitungo at pagtanggap ang kanilang maibabahagi. Bayan ng Diyos. Sa bawat pamilyang refugee, ibahanap na ligtas, sitangunan, trabaho ng sustinan sa kanilang mga pamanginanan, makita kalwa nila o spirito ng pag-ibig. Sa bawat migranteng manggagawa, nagbibigay ng magandang kinabukasan sa pamilya, maranasan nila ang espiritu ng kagalakan
at katiyagaan sa kanilang pagpapagkal. Kaya ng Diyos. Ituro sa amin makilalakas sa aming lakbayin, sa kalagayan ng aming kapwa. Turuan kami mag-isa at makipagkalsa, lalo sa maliit naming kapatid. Masukuran naman namin ang tulong mo. Ang iyong presensya ang nasasabing, narito ako, kasama ninyo sa lahat ng panahon. At dahil dito, kami nagpapasalamat sa iyo sa nawa. Kakaupo na po ang Sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay pinagpala ng buhay, kalakasan at pag-asang ngayon. Tayo rin ay inaanyayahan na magbahagi ng pag-ibig ito sa pamamagitan ng ating mga handog. Ang ating pagkakaloob ay hindi lamang pagbibigay ng material na bagay, kundi isang pagpapahayag ng ating pusong kusbos ng pag-ibig at pasasalamat. Ito ay pagsunod sa halimbawa ni Kristo, ang pag-ibig na hindi nagtitira para sa sarili, kundi nag-aalay para sa iba. Sa ating pagkakaloob, tayo ay nakikibahagi sa gawain ng Diyos na magpabago at magdala ng bagong kalagayan sa ating komunidad, sa simbahan, at sa buong sanlibutan. Tayo po ay magkaloob. You are the treasure, you find this pleasure in
will be faithful to complete the thing. Giving love, peoples and wonder what would happen if she died. If we gave our gifts, Creator, hearts and hands all open wide, we might learn by gladly sharing not to trust in things we own, but to risk each part of caring and to trust in you alone. God, we know we cannot pay you for your loving precious Son. Gifts and tithes are just a thank you, ways to pass your blessings on. We have earned nothing or sharing, we receive more than we give. By your Spirit, make us sharing in this joyful way to live. Tayo po ay manalangin. O Diyos ng pag-ibig at katapatan, salamat sa lahat ng biyayang aming pinapasa sa buhay, sa pagkakataong maglingkod, at sa pag-ibig mo walang hanggan. Tanggapin mo, O Diyos, ang mga pagkain na ito, bilang tanda ng aming pasasalamat at pagtitiwala. Naway gamitin mo ang mga ito upang palaganap ang iyong pag-ibig, makapagpabago ng buhay, at makapagdulot ng bagong kalagayan sa aming simbahan, sa aming bayan at sa aming kapwa. Sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon at Emmanuel. Amen. Mahal
kami Diyos ng pag-ibig. Diyos na nagbuklod at nagdulot upang kami ay sama-samang magpuri at magpasalamat sa inyong dakilang pangalan. Kami po ay nagpapasalamat sa mga oras nito na kami inyong binigyan ng panibagong buhay, lakas at inspirasyon upang minsan pa ay bigyan daan ang pag-ibig na aming tinanggap mula sa inyong anak na sa Jesucristo. Panginoon, tunay nga na ang iyong pag-ibig ay wagas at dalisay, nagpapanibago at laging bago, laging sariwa, at nabibigay sa amin ng pagkakataon upang magbalik mo sa inyo. Panginoon, tulad ko na sa tuwing na kami laging magpakumbaba, lagi namin bigyan ng daan ng Diyos ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Bigyan daan, Panginoon, na kami magnilay kung paano kami rin ay nagkulang sa inyo at sa aming kapwa, Panginoon. At bigyan kami ng pagkakataon na iayos muli at buuin muli ang mga nasirang ugnayan ng relasyon namin sa inyo at sa aming kapwa. Tunay nga, Panginoon, na yung pag-ibig ay aming tinanggap sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Ang dakilang kapahayagan ng katubusan, ng pag-ibig at ng pagpapatawad at dakilang handog mula sa inyo, O aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak at lingkod na naghiwag ng kanilang kaarawan sa aming kapatid na Tom, sa aming Pastor Joshua, at sa aming kapatid na Joshua. Nagdiriwang naman ang kanyang kaarawan sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, biyaya ng buhay, itinutulog. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti ninyo. Sa pagpapatuloy ninyong iginagawa ng Diyos, ang pagkakataon upang tanggapin namin nang walang pag-iimbot at nang walang inaasahang kapalit ang pag-ibig na mula sa inyo, O aming Panginoon. Nawa ay magmahalin kami sa aming kapwa nang walang hinihintay na kapalit, O Diyos. Magmahal kami ng tapat at ng totoo. At mahalin namin ang isa't isa tulad ng pagmamahal na inyong pinibigay sa amin. At sa pamamagitan ng pag-ibig nito, Panginoon, ay makilala kami bilang inyong mga anak at bilang inyong mga lingkod. Makilala kami na tagapagpatupad at tagapagpahayag ng pag-ibig namin tinanggap mula sa inyo. Panginoon, salamat po sa kagalingan na inyong ginawat sa inyong mga anak at mga lingkod na muli namin nakasama muli sa araw na ito. At sa mga kapatid namin na nakakaranas pa rin ng mga karamdamang pisikal, inyong hibuin sila ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Tanggapin ang kalakasan at kagalingan na nagmumula lamang sa inyo. Kung kaya sa oras sa ito, Panginoon, ang hindi nagkakatiwala sa inyo ang hapong ito, ang night of music na nagiging paraan upang aming kayo aming sabahin at pagpangin, Panginoon. Pangunahan niyo po ang aming koro, ang bawat kaanib, ang aming kapatid na Inet Lasig, ang aming kapatid na Kenneth Harvey sa Mante, sa pangunguna po upang maging mabungat, maging matagumpay ang naturang gawain. Ang lingkod ng kapatid na Salami at ang bawat isang makikisa o Diyos. Patuloy naman namin papurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa aming kapatid na Venus, sa aming kapatid na Malu, na magiging daluyan din ang inyong mensahe ng buhay sa araw ng bukas at sa darating na Martes. At sa inyong lingkod, Panginoon, sa darating naman ng Miyerkules. Panginoon, ihanda niyo po ang aming mga puso sa nalalapit ninyong kapanganakan, hindi lamang sa usapin na at pamantayan ng mundo nito, kundi kung paano namin tinitingnan ang pagdiriwang na ito sa mata ng pag-ibig at sa mata ng pananampalataya. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat sa amin sa aming pansamantalang paghihiwalay at igawad ang pag-asang nagmumula sa inyo. Ang pag-asang kailanman ay hindi ninyo ipagkakait sa inyong mga anak at sa inyong mga lingkod sapagkat kayo ang Diyos ng pag-ibig. Ito po ang aming pagsama at panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, tanging Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, matapos natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pagsambang ito, tayo ngayon ay ahayo upang ipamuhay at ipamahagi ang pag-ibig na iyon sa mundo. Lumabas tayo dala ang liwanag ng pag-ibig ni Kristo
ang pag-ibig na nagpapatawad sa nakaraan, ang pag-ibig na nagpapagaling sa sabatan, at ang pag-ibig na nagdudulot ng bagong kalagayan sa bawat buhay. At sa inyong paglalakbay, ang pag-ibig ng Diyos Ama ang sumainyo upang mag-ingat. Ang biyaya ng anak ni Jesu Cristo ang bumabay at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ang magpabanal sa inyo ngayon at magpakailanpaman. Amen. Thank you.